Pagkatapos sunduin, iiwanan niya lang din naman pala ako sa gitna ng kalsada. Abnormal ka talaga, Judas. Dinaan ko na lang sa tawa ang lahat kahit patuloy na tumutulo ang aking luha. Hindi ko na naman kasi alam kung saan ako pupunta. Ilang minuto bago nagpaharurot paalis, si Aaron ay napatingala ako at napatingin sa kotse na nag-stop sa aking tabi. Hindi naman ako maaaring magkamali. Kotse ni Aaron iyong huminto sa tabi ko. Lumabas siya mula doon at nagmamadaling lumapit sa akin. Natigilan ako nang bigla niya na lang akong yakapin. Nalaki ang aking mga mata nang yakapin niya ako ng mahigpit. Huwag kang makulit, masakit ang ulo ko. Biglang bulong niya sa akin at mas lalo pang humigpit ang yakap niya sa akin. Aaron? Tanging sambit ko nang lumuwag ang pagkakayakap niya sa akin. Nang tingnan ko'y nakapikit na siya at parang nawala ng malay. Aaron? Uy! Ginising ko siya ngunit ayaw imulat ang mata. Ang bigat pa naman. Huwag kang tanga, Ashley. Buhay pa ako. Hindi pa ako tapos sa'yo. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko'y pagbubuhatin niya ako. Iiwan ko talaga siya dito. I just want to close my eyes because I didn't sleep all night. Dagdag pa na bulong niya. Wala siyang tulog. Nang madama ko ang kanyang leeg ay napaawang ang labi ko dahil sa init nito. Mainit ka. Sambit ko. Bakit pa nga ba ako nag-aalala sa kanya? Pakaalam ko kung mainit siya. Init lang yan. Hindi ako mamamatay sa lagnat, Ashley. Huwag kang tanga. Ang bigat mo naman. Gano ba kabigat yung itlog mo at ang bigat-bigat mo? Wala sa sariling reklamo ko na makarating kami sa silid ni Aaron. Bigla akong tinakpan ng aking bibig. Patay mali siya na napatingin siya sa akin. 10 inches long with 2 extra large size. Now you know? Walang kagatong-gatong na sagot niya. Natigilan naman ako na mag-sink in sa isip ko ang sagot niya. Hindi naman 2XL yan. Small lang yan. Loko ko sa kanya na ikinasama niya ng tingin sa akin. Tumikim na lang ako. Nang sulyapan ko siyang muli, nangihina pa rin ito pero nasasabayan pa rin ang mga kalokohan ko. Niloloko mo ba ako, Ashley? Halos magmakaawa. Ngumuwi ka nga at halos punitin mo ng bedsheet ko kapag pumapasok ko sa'yo. Inis na sabi niya sa akin. Nanahimik na lamang ako. Baka saan pa mapunta mga bangayan na ito. Naramdaman ko ring nag-init bigla ang pisngi ko sa sinabi niya. Para mawala na ang nasa isip ko ay tinulungan ko na lang siyang humiga sa kama. Bakit hindi ka na lang kaya magpatingin sa doktor? Sa ospital? Suwestiyon ko. Kanina ko pa ito sinasabi sa kanya pero talagang ayaw niya sa ospital. Nagana pa rin siyang tingnan ako ng masama. Hindi mo ba maintindihan, Ashley? Ayoko nga sa ospital. Muli ay sagot niya sa akin. Okay, ikaw bahala. Sinubukan ko na lumabas nang bigla na naman siyang magsalita. Saan ka pupunta? Tanong niya na may panghihina sa boses. Matutulog na. Biro ko pero ang totoo ay magluluto ako at syempre kukuha ko ng gamot. Kahit ang sama niya sa akin, hindi ko naman siya kayang iwan na lang at pabayaan sa gitna ng pagdedeliryo niya. Hindi mo man lang ba ako aalagaan? Kaagad ako napalingon sa kanya. I mean, ikaw may kasalanan ko bakit ako ngayon may lagnat. Dapat lang naalagaan mo ako. Hindi siya tumingin sa akin. Parang nahihiya pa. Napangiti ako ng palihim. Hindi na ako nagsalita pa at iniwan na siya sa silid niya. Narinig ko pa ang pagtawag niya sa akin. It's a prank lang naman na iwanan ko siya kunwari para naman mag-isip siya, no? Pumunta ako sa kusina. Napakamot pa ako ng ulo ko dahil hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Noon kasi ako ang inaalagaan ni mama kapag may lagnat kaya first time kong makapag-alaga ng may lagnat. Naalala ko si tita. Tawagan ko kaya siya. Bahala na. Kinuha ko ang phone ko at dinial ko ang number ni Tita Carmela. Ilang segundo bago ito sumagot. Yes, darling? Sagot nito. Tumikim ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Ashley. Tawag niya. Tita, si Aaron po kasi may lagnat. Ayaw niya naman po pumunta sa ospital. Hindi ko po kasi alam kung anong gagawin ko. Nakangawing sabi ko dito. Narinig ko ang pagtawa nito sa kabila. Yes, darling. Hindi talaga nagpapadala ng ospital ang anak kong iyan. Kindly, please, painumin mo na lang siya ng gamot, iha. Kung may biogesic, yun ay painom mo sa kanya. At punasan mo na rin ang kanyang katawan para mawala ang init sa kanyang katawan. Suwestyon sa akin ni tita. Napalunok ako sa huli niyang suwestyon. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni tita ay dumiretso ako sa cabinet na nasa itaas ng sink. Magbabaka sakali na lang kung may makita akong gamot. Hindi naman ako nabigo dahil may nakita akong gamot.
Nakahanda na yata si Judas. Nagluto muna ako ng chicken soup. Mabisa daw kasi ito sa may mga sakit. Nagpakulo na rin ako ng tubig nang makita ang bawang para iyon ang ilagay ko sa maligamgam na iinumin ni Judas. Nang matapos ay agad na rin akong tumaas para puntahan sa silid si Mr. Anderson. Nadatnan ko siyang nakahiga at nanonood ng TV. Lumapit ako sa kanya pagkatapos kong ilapag ang food ng tray sa katabing table at saka ako inagaw ang remote ng TV. Kaagad kong pinatay ito na nagpakunot ng kanyang noo. Ano sa tingin mo ginawa mo? Nanonood ako pero bigla mong pinatay? Reklamo niya. Hindi ko na ibinalik pa sa kanya ang remote. Bawal sabay sakit ang manood ng TV. Nakakabinat iyon. Sabi ko sa kanya. What the? Hindi ako babaeng nanganak para mabinat sa panonood lang ng TV, Ashley. May lagnat lang ako, malayo sa bituka. Reklamo pa niya. Basta, bawal kang manood ng TV. Kung ayaw mo sundin na sinabi ko, iiwanan na lang kita dito at asikasuhin mo lang sarili mo. Nakangusong sabi ko sa kanya. Nanitigan naman niya ako at nanahimik na lang. Anong dala mo? Nagugutom na ako. Masungit na tanong niya. Nagluto ako ng chicken soup. Kumain ka muna. Kinuha ko ang bowl na may laman ng chicken soup at saka lumapit sa kanya. Aba, magpasalamat siya at susubuan ko pa siya. Kung tutuusin, hindi ko nakargo, subuan pa siya. Hindi ako kumakain yan. Tanggi niya at saka inilayo ang kanyang muka. Sinamaan ko siya ng tingin. Kakain ka. Susubukan mo. Kapag ayaw mo, iwanan kita dito mag-isa. Pananakot ko sa kanya. Sinamaan niya ako ng tingin pero walang laban sa akin ang sama ng kanyang tingin. Ako masusunod ngayon at wala siyang magagawa. Wala bang iba? Paghahanapan niya ng iba. Kung gusto mo ng iba, ikaw ang magluto para sa sarili mo. Sagot ko. Damn it. Napamura siya. O ako sa'yo kumain ka na lang kaysa magutom ka. Okay, fine. Wala siyang nagawa kundi sundin ako. Takot niya lang na iwan ko siya ditong mag-isa ng ganito ang kalagayan niya. Nagsimula na akong subuan siya ngunit ayaw niya ibuka ang kanyang bibig. Wala ba lason yan? Tanong pa niya. Sinamaan ko siya ng tingin. Kung may lason yan, kanina pa sana ako nawala ng malay dito. Nauna na akong kumain yan sa'yo kanina pa. Kaya huwag ka mag-alala. Hindi ako ganoong tao na manlalason ng taong pangit ang trato sa akin. Ikaw na nga itong inasikaso, ikaw pa itong paneng reklamo. Sabi ko dito. Huwag kang mag-alala. Di ka naman mamamatay. Udas ka kaya? Dagdag ko pa na tila bulong ko na nasabi para hindi niya na marinig. Wala din siyang nagawa kundi ang kumain. Bawat pagsubo ko sa kanya, napapangiwi na lang ang kanyang muka. Palihim ako napangiti na maubos niya ito. Panereklamo pero kumakain naman at ubos pa. Kinuha ko ang tubig na maligamgam. Nilagyan ko iyon kanina ng dinikdik na bawang. Mabisang gamot kasi iyon sa mga may lagnat, sipon at ubo. Tubig mo? Iniabot ko iyon sa kanya nang mapatingin siya sa aking dibdib. Kaagad kong tinakpan ang dibdib ko. Manipis na t-shirt lang kasi ang suot ko. Matutulog na sana kasi ako pero kailangan ko pa siyang asikasuhin. Required bang magsuot ng ganyan kanipis kapag matutulog na mga babae? Curious niyang tanong. Napatango ako at tinignan ang sarili. Kayo din naman. Huwag mo sabing hindi ko yung nagbe-vrip lang kapag natutulog. Kaagad kong tinakpan ang bibig ko. Bakit makasandal-dal ko ngayon? Of course. Kahit hubot-hubad pa, natutulog kami. Sagot naman niya kaagad sa akin na nagpainit na naman sa aking mga pisngi. Napalunok ako at umiwas muna ng tingin sa kanya. Inagaw niya na ng kusa mula sa akin ang hawak kong tubig na kaagad naman niyang naibuga at nagbago ang reaksyon ng kanyang muka. Muntikan pa sa aking mukha niya na ibuga ito. What the fuck? Anong klaseng tubig ba yung pinainom mo sa akin? Ang sama ng lasa? Napasigaw ito. Mukhang inis na inis. Gamot yun. Anong gamot? Nalagyan ko ng dinikdik na bawang. Mabisa sa lagnat yun. What the hell, Ashley? Pinagtitripan mo ba ako? Magpasalamat ka dahil hindi ako masyado makakakilos sa ngayon. Dagdag na sabi niya. Sinulyapan ko ang dala kong maliit na planggana at towel. Pupunasan ko pa nga pala siya. Magubad ka. Utos ko sa kanya. Kaagad siyang napatingin sa akin at saka ngumiti. Oh, don't tell me you're horny right now, Ashley. Huwag mo akong hamunin. Sabi niya na nagpakunot kaagad sa noo ko. Ang ibig ko sabihin, magubad ka ng damit kasi pupunasan kita. Huwag kang green-minded. Kaagad na sabi ko sa kanya. Walang pagdadalawang isip na nagubad siya ng damit sa aking harapan. Napalunok naman kaagad ako. No, what? What's next? Don't tell me huhubarin ko rin ang pang-ibaban sa plot ko. Mas mabor sa akin yun. Ngumisi siya. Humiga ka, pupunasan lang kita. Huwag ka mag-isip ng kahit na ano. Baka iwan kita dito. Banta ko sa kanya.
Hindi na ito umimik pa at kaagad na muling humiga. Binasa ko ang towel at piniga. Napalunok muna ako bago sinimulang punasan ng noon niya. Pababa sa leeg niya at ang pinakamahirap sa lahat ay ang bandang dibdib niya at ang obs niya. Napapikit na lang ako. Kahit nakita ko na iyon, parang hindi pa rin ako sanay. Don't close your eyes, Ashley. You can't see how perfect I am. Unti-unti ko iminulat ang aking mga mata. Sa halip na sa bandang tiyan niya lang ay napunta na pala sa kanyang gitnang aking mga kamay. Nadama ko tuloy ang paninigas doon sa bandang gitna niya. Hinawakan niya ang kamay ko na kaagad ko namang hinaplit. Tapos na. Nauutal na sabi ko at saka tumayo na ako mula sa pagkakaupo sa kanyang kama. Kailangan ko nang lumabas bago pa mag-init ang buhok kong pagkatao. Kaya nagpaalam na ako. Binilisan ko ang pagkilos. Nilinis ko muna ang nabugahan niya ng tubig at saka kinuha ko ang food tray at maging ang ginamit kong maliit na planggana ay inayos ko na para lumabas na. Lalabas na ako, Mr. Dick. Tawagin mo na lang ako kapag mayroon kang iuutos sa akin or may masakit sa iyo. Paalam ko sa kanya. You can stay here. I won't mind. Napatanga ako. Napaong ang labi ko na kaagad ko ring itinikom. Maghuhugas pa kasi ako ng pinagkainan mo. Tsaka maaga pa ako bukas. Hindi na rin ako pwede magpuyat. Sagot ko dito. Sino nagsabi magpupuyat ka? You can sleep here in my room. Hindi naman kita pupuyatin. Agad na sagot niya na mas lalong nagpatanga sa akin. Hindi lang siguro ako sanay na mabait siya. Hindi na. Baka mastorbo pa kita. Sige, ilalabas ko na ito. Kaagad na paalam ko. Bigla ako nautal. Hindi ko na hinintay pa ang muli niyang pagsasalita dahil baka madala ako sa mga salita niya. Pagsarado ko sa pinto ay kaagad ako napasandal at hinawakan ng dibdib kong ang bilis bigla ng tibok. Huminga ako ng malalim. Ano nangyayari sa akin? Bakit bigla na lang ako kinabahan? Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko. Iniling-iling ko na lang ang aking ulo at kumakad na para bumaba. Dumiretso muna ako sa kusina para maghugas ng plato. Hanggang sa paghuhugas ng plato ay ang lakas pa rin ng kaba ko. Kaba na hindi ko alam kung bakit. Kaba nga ba o tibok ng puso ko? Ay, over naman. Kay Harold lang naman tumitibok ito. Hindi ako magkakagusto kay Judas. Wala namang ginawa na maganda sa akin yun kundi saktan at pagsalitaan ako ng masama. Baliw na siguro ako kung magkakagusto pa ako sa Judas na iyon. Nagsasalansan ako ng plato, panay naman ang salita ko. Judas! Judas! Palagi kong itatatak sa isip ko na siya'y isang Judas. Ano yung narinig kong Judas? Ay, Judas! Napasigaw ako at nabitawan kong bigla ang plato nang biglang magsalita sa likuran ko si Judas. Si Aaron. Walang damit pang itaas na parang hindi nilalagnat. Napalunok ako. Ano ba tinatawag mong Judas, Ashley? Unti-unti siyang lumapit sa akin. Pupulutin ko sana ang plato na nabasag pero hindi ko nagawa dahil napaatras na ako. Hindi ko tinatawag kong Judas ha. Narinig mo ba pangalan mo? Hindi naman, di ba? Nauutal na sagot ko sa kanya. Hindi ko nga narinig ang pangalan ko pero minsan mo na akong tinawag ng Judas, di ba? Mas lalo pa siyang lumalapit sa akin habang ako na may paatras ng paatras hanggang sa mapasandal ako sa lababo. Hindi ikaw yung Judas na sinasabi ko. Sandali ako napaisip. Si Biming. Oo, si Biming. Si Biming yung sinasabi kong Judas. Kaagad na nakahanap ako ng palusot. Sorry, Ming. Nadamay ka pa. Sa tingin mo ba naniniwala ko sa mga palusot mo? Ngumisi siya at mas lalo pa lumapit sa akin. Wala na ako maatrasan pa. Nabaon na nga ako sa lababo. Because of that, you have a punishment from me. Mas lalo siyang ngumisi. Sa paglapit niya, hinapit niya kaagad ang bewang ko. Kaya nagkalapit ang aming mga katawan. Nadama ko ang matigas na bagay na biglang sumundot sa aking puson. Naramdaman ko rin na hindi na siya gaanong kainit. Wala na yata siyang lagnat. Pupulutin ko lang yung mga bugbog baka matinig pa tayong pareho. Pagkukunwari ko, bigla kasi akong kinabahan sa mga tingin niya. Ngayon ko lang naramdaman ito sa kanya. Why are you wearing like that if you don't want my punishment? You know what? You're making me hurt, Ali. He caressed my chin and whispered to me. Nakikilit ako sa hangin na tumama sa akin tenga. Binaling ko sa ibang direksyon ng aking muka. Tinula ko siya papalayo sa akin pero ayaw niya magpatalo sa mga tulak ko. Pilit itong pinagsisiksikan ng katawang palapit sa akin. Nalaki na lang ang aking mga mata nang bigla niyang haplusin ang aking pang-upo at saka niya ako binuhat at pinatong sa lababo. Aaron,
Anong ginagawa mo? Kinakabahang tanong ko sa kanya. Nakabuka kang aking mga hita habang nasa aking gitna naman siya nakatayo. I want you. Bulong niya at saka niya marahang pinisil ang baba ko. Amoy ko na naman ang kanyang mabangong hininga nang mas lumapit pa ang kanyang muka sa akin. Nabigla na lang ako na sakupin niya ang aking labi. I really want you, Ali. Muli ay bulong niya nang humuwalay ang labi niya sa aking labi. Napalunok ako. Bumaba ang tingin ko sa abs niya na mas lalong nagpalunok sa akin. Hindi ko alam kung paano ko nagawang makipaghalikan sa kanya. Nagawa ko mag-response sa halik niya. At ng mga oras ng iyon ay pinagsaluhan namin ang isang mainit na tagpo. Paulit-ulit niya akong inangkin. Ilang rounds? 4 rounds yata hanggang sa mapagod ako at hindi na alam kung ano nangyari. Dahil sa pagkapagod ay nakatulog na ako pagkatapos ng huli naming pagniniig. Good morning. Mahinang bati ko kinaumagahan ng magising akong nakatitig sa akin si Aaron habang nakatukod ang isang siko nito at nakitagilid paharap sa akin. You'll be late for school if you don't get up yet, Ali. Kaagad na sabi niya na ikinabalikwas ko. Huh? Sinulyapan kong orasan sa wall. Ay, tanga! Late na nga ako! Naramdaman kong pagkirot ng pagkababae ko. Napalunok ko na maalala ang nangyari kagabi. Sinuyod ko ang kabuuan at nandito ako sa silid niya. Hubot-hubad pa yata kaming pareho. Biglang nag-init ang pisngi ko. Pwede ka namang hindi pumasok. Isang tawag ko lang sa professor mo. Sabi niya, hindi na. Hindi ko masusubaybayan ang topic sa klase. Kaagad na sabi ko, mariin naman akong nakakapit sa kumot at tanging takip ng katawan ko. Napangisi siya sa sinabi ko. Naiyang napatingin ako sa kanya. Talaga bang suhudas itong kaharap ko ngayon? Hindi kaya sinapian na ito? Kahit naman pumapasok ka, alam kong palaging nawawala ka sa mga topic ng subject mo. Kahit naman nakikinig ka, alam kong lumilipad ang isip mo. 0 ka nga sa exam niyo. He laughed softly. Nabigla lang ako sa sinabi niya. Oh no, paano niya nalamang 0 ko? 0 lang naman ako noon kasi nga wala akong tulog nung araw ng exam na iyon. Di ko akalaing ang magiging future wife ko pala isang boba. Simpleng subject, Filipino na 0 pa. At tumawa na naman siya, tawang mapang-asar. Napalunok ako, sobrang nakakahiya. Nakita niya pala iyon. Paano niyan man nakita iyon? Ay, kainis. Papasok na ako. Sinubukan kong umalis pero pinigilan niya ako. I told you, you can sleep all day. Don't be stubborn. I'll take care of your professor, Ali. Anyway, Mom called. We have to go to the mansion this afternoon to talk about something. Ano pag-uusapan? I don't know. Simpleng sagot niya at hindi na tumingin sa akin pero sinubukan ko pa rin na umalis para magbihis ngunit nakaubad ako. Wala ako ni isang saplot kaya tumayo ako. Makikita niya ang hubad kong katawan. Sa bagay nakita niya na ito. Hindi nga lang isang beses kundi maraming beses na at nakailang rounds pa yata kami kagabi. Tumikim ako. Napatingin siya sa akin. Ang panty ko nga pala. Tanong ko sa kanya. Hindi ba't naiwan natin sa kitchen? Doon natin ginawa ang... Tinakpan ko ang kanyang bibig. Huwag mo nang ituloy. Napasigaw ako. Tatayo na lang ako. Ihiramin ko na lang itong kumot. Tatayo na sana ako nang hilahin niya akong pabalik sa kama. Napahiga na lang ulit ako. Just stay. Mautoridad na sabi niya. Kagatlabi na akong napahiga sa tabi niya. Habang siya naman ay nakapokus na sa laptop niya. Anong gagawin ko dito? Maya-maya lang bigla niyang hinawi ang kumot sa kanyang katawan at biglang tumayo mula sa kama. Nalaki na lang ang mga mata ko nang makita ang hubot-tubad niyang katawan. Napakagatlabi na naman ako dahil sa likod niyang kasintigas ng bato at ang kanyang pangupo nakikita ko. Hindi man lang nahiya ang loko. Kagatlabi ako napangiti habang kagat ko rin ang kumot niya dahil sa nakita ko. Ang laki. Pumasok siya sa banyo. Ako na may dali-dali nang bumaba sa kama. Binalot ko ng kumot ang aking katawan. Kinuha ko yung malaki niyang t-shirt na nasa sahig. Paglabas niya, naisot ko na ang big shirt niya. Napatingin siya sa akin. We need to go to the mansion, Ali. Magbihis ka na. Seryosong saad niya. Muli ay sumulyap siya sa akin. Sumabay ka na lang sa akin maligo. Pagyaya niya. Hindi na. Kaagad natanggi ko. Tsaka sinubukan ng lumabas sa silid niya.
Palabas na ako nang higitin niya ako. Let's take a bath together. Huwag ka na mag-inarte. Hindi ko special. Nalaki ang mga mata ko nang hilahin niya ako patungo sa kanyang banyo. Aaron, tanging sambit ko na makapasok kami sa banyo. Why not? Mas masaya kapag may kasabay maligo. Hinawakan niya ang laylayan ng t-shirt niya na suot ko at tinubad iyon mula sa akin. Habang siya naman ay tanging brief lang ang suot. Nagsimula na rin siya magubad ng kanyang natitirang saplot. Iniba ko ang direksyon ng mga mata ko at nagkunwari ako nakatingin sa pinto ng banyo. Nahihiyang tinakpan ko na lang ang sarili ko dahil sa mga titig niya sa akin. Hindi mo na kailangan takpan yan. Nakita ko ng lahat ng iyan. Tinanggal niya ang mga kamay kong nakatakip sa akin. Naramdaman ko na lang ang biglang paglamig nang tumapat kami sa shower. Binuksan niya na pala iyon at pareho na kaming nababasa. Kinuha niya ang sabon at biglang sinabunan ako. Nakatalikod ako sa kanya kaya naramdaman kong matigas na tumatama sa aking pang-upo. Aaron, ako na. Inagaw ko ang sabon mula sa kamay niya pero hindi niya binigay. Mas lalo niyang pinagbuti ang pagsabon sa akin. Muli, ang aming paliligo ay nauwi na naman sa isang mainit na tagpo. Sabay naming narating ang Gloria. Napangiti siya pagkatapos at hinalikan ng labi ko. He kissed me thoroughly habang patuloy ang pag-agos ng tubig sa aming katawan. Natapos kami sa pagligo nang nakatatlong round kami sa loob ng banyo. Pagod na pagod kaming pareho na lumabas ng banyo. Nanginginig ang mga paa kong inihakbang palabas. Kagat ang labi kong nagpaalam sa kanya na lumabas na para magbihis. Wala kasi akong damit sa kwarto niya. Suot ko ang towel niya na lumabas sa kanyang silid. Pagkatapos ko magbihis, nasa sala na siya. Hinihintay niya na pala ako. Let's go, Ali. We're late. Kanina pa tawag ng tawag si mom sa akin. I don't know why. Sabi niya kaagad sa akin. Ako pa sinisin niya siya namang may kasalanan. Nasa loob na kami ng kotse nang biglang tumunog ang cellphone ko. Napatingin kaagad sa akin si Aaron dahil sa ingay siguro ng ringtone ko. Nang tingnan ko ay hindi nakaregistered ang number na tumatawag sa akin. Sino kaya to? Wala sa sariling sabi ko nang agawin iyon ni Aaron mula sa akin at kaagad na pinatay. Kung hindi mo naman kilala ang tumatawag sa'yo, why wasting your time to answer? Inis na sulyap niya sa akin at saka ibinalik ang aking cellphone. Natahimik na lang ako. Bigla na naman yatang nagbago ang mood niya. Nanahimik na lang ako. Maging sa biyahe namin ay tahimik lang ako habang nakatanaw sa labas. Naisipan kong tanungin sa Aaron kung bakit kami pinapupunta ng mommy niya sa mansyon. Bakit nga pala tayo pinapupunta ni tita sa mansyon? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumulyap sa akin pero sinagot naman niya ang tanong ko. I don't know, Ali. Stop asking me dahil hindi ko rin alam kung bakit. Naiiritang sagot niya. Tunikom ko na lang ang aking bibig. Galit na naman kasi siya sa akin. Bakit kaya? Ilang minuto ay dumating na rin kami sa mansyon. Binaba niya ako sa harap ng mansyon at saka siya tumuloy sa garahe. Nauna na ako sa kanya. Binati ako ng mga security guard maging ng ibang katulong sa mansyon. Pagpasok ko sa main door, sumalubong sa akin ang tili ng pamilyar na boses. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Irish. Anong ginagawa niya dito? Nang makalapit ay kaagad akong niyakap ni Irish. Kaagad din naman na bumitaw. Nagulat ka ba? Tanong pa niya. Alam ko kasi na hindi ka pumasok kaya hindi na rin ako pumasok. Di ba nga twin tayo pagdating sa ganyan? Sa mga kalokohan nagkakasundo kami pero noon yun, iba na ngayon. Hindi ko ba masaya na nandito ako? Kasama ko kaya si kuya. Nandun sa kitchen kasama sa tita. Masayang sabi niya sa akin. Si Harold, nandito din? Tara. Hinila niya ako patungo sa kusina. Nadat na namin si tita, abala sa pagbibig, habang si Harold na naman ang kausap ni tita. Kaagad na napatingin sa amin si Harold. Ash, nandiyan ka na pala. Kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo naman sinasagot. Sabi kaagad ni Harold. Naalala kong hindi na nga pala nakaregister sa kontak ko ang kanyang number kasi nga pinalitan iyon ni Aaron. Siya pala yata ang tumatawag sa akin kanina. Ang sabi kasi ni tita kasama mo daw si Aaron. Dagdag pa ni Harold. Kaagad ako napatingin kay tita Carmela na napakibit-balikat. Nagsisinungaling kami sa magkapatid. Kala talaga nila na kinupkup ako ng Anderson para gawing anak pero ang totoo ay nabuntis ako ni Aaron pero ang akala lang nila ay kapatid ang turingan namin ni Aaron. Oo, magkasama kami. May binili lang kami. Pagsisinungaling ko. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko, Ash? Muli na namang tanong ni Harold. Nakasilent kasi yung phone ko. Pasensya na. Palusot ko na naman. Anyway, tikman mo itong gawa kong chocolate cake.
Pag-iba ni tita sa usapan, lumapit ako dito at tinikman. Napawaw naman ako sa sarap. Masarap pa? Masarap na masarap po tita. Sang-ayon ko. Akalain mo yun, marunong pala mag-bake ng cake si tita. Pwede ko rin bang tikman, tita? Lumapit din naman si Irish. Sure, Irish. Nakangiting sagot naman ni tita. Kaagad na lumapit si Irish at tinikman ito. Same yata kami ng reaksyon ni Irish. Wow, tita! Ang sarap! Parang gusto ko na tuloy na kayong gumawa ng cake sa birthday ko. Biro ni Irish. Why not, Iya? Pwede naman akong gumawa. I'll just make the cake for fun at mapapalibre ka pa kapag akong gumawa ng cake mo. Sang-ayon naman ni tita. Napakasimple talaga ng mommy ni Aaron. Walang kaarte-arte kahit na ang yaman nito. Huwag na po tita, nakakaya naman kung kayo pang gagawa ng cake ko. Bawi naman ni Irish at nagtawanan kami. Uy Ash, baka nakalimutan mong birthday ko na next week. Nguso ni Irish sa akin. Oo nga pala, naalala ko birthday nga niya next week. Yun ba ang dahilan kung bakit kayo nandito? Tanong ko sa kanya. May isa pang dahilan? Nakangiting sabi niya. Ano? Kaagad na tanong ko. Gusto ko makita ni kuya. Bigla akong kiniliti ni Irish sa aking tagiliran. Kaagad ako napatingin kay Harold na nakatingin din pala sa akin. Hindi sa aking muka, kundi sa aking tiyan. Bigla ako natigilan at tumungo para tingnan ang tiyan ko. Hindi kaya nahahalata niya ng tiyan ko? Next week kasi 4 months na ito. Kaagad na tumikim si Harold at lumapit sa amin dalawa ni Irish. Don't think about what Irish said. You know how crazy my sister is. Kaagad na depensa ni Harold. Ngumiti na lang ako pero may kung anong ngiti sa aking puso nang sabihin iyon ni Irish. Anong meron? Sabay-sabay kaming napalingon sa pintuan ng kusina nang mabungaran mula doon sa Aaron. Ilang minuto din siya bago nakasunod sa akin. Anong meron? Bakit kayo nandito? Kunot noong tanong ni Aaron. Kuya Aaron! Sigaw ni Irish at saka tumakbo palapit kay Aaron. Niyakap ni Irish sa Aaron. Yayayain ko lang naman kayo ni Ash sa birthday ko. Kaagad na sabi ni Irish. Napatingin sa akin si Aaron. Kung pupunta sa Ashley, pupunta din ako. Bilang kinakapatid niya, kailangan ko siyang bantayan para hindi makalapit sa kanya ang mga lalaking umaali-aligid sa kanya. Sagot ni Aaron. Kagat-labi ako napatingin sa kanya. Wala namang ibang gusto si Ash kundi si kuya. Kaagad naman na sabi ni Irish. Nanlaki ang mga mata ko. Kahit kailan talaga'y pahamak ang bibig ni Irish. Sinulyapan ko si Harold na nakatingin na naman pala sa akin. Totoo ba Ash? Gusto mo ako? Biglang tanong ni Harold. Paramdam ko'y nag-init ang mga pisngi ko lalo pa at nandito si Tita Carmela. Really Ashley? Gusto mo si Harold? Naintriga na nga si Tita Carmela. Oh, huh? Gusto mo pala ako Ash? Bakit hindi ko alam yan? Nakangiting hirit ni Harold na mas lalong nagpapula sa aking mga pisngi. Wala siyang gusto sa'yo. Huwag kang feeling, David. Kaagad na puna ni Aaron kay Harold. Ang tinutukoy ni Aaron ay si Harold. David kasi ang last name nila Irish. Ayaw mo ba kay kuya? Para kay Ash? Kuya Aaron? Pumirot na naman si Irish. Ayaw mo nun? Kilala mo na si kuya? Alam ko naman na hindi sasaktan ni kuya si Ash. Kaya botong-boto ko kay kuya para kay Ash. Muli na namang tumabil ang bibig ni Irish. Bakit pa ako yung topic dito? Hindi ko na alam ang gagawin. Sobrang nahihiya na ako kay Harold. Alam niya nang gusto ko siya. Ang ingay kasi ni Irish. Pinapahamak ako sa kuya niya. Nang sulyapan ko si Aaron na tahimik ito pero nakakunot ang noo. Ay, mga bata kayo. Maiwan ko na nga muna kayo dito. Paalam ni Tita Carmela. Kaya mo ba kami pinapunta? Pinauwi dahil nandito sila Harold? Tanong ni Aaron sa ina. Later, sasabihin ko sa'yo. Not now, son. Palabas na sana si tita nang muli itong tumingin sa akin at nagsalita. Ash, pwede mo bang tapusin yung ginagawa kong cake? Tumatawag lang ang dad ni Aaron. I need to answer his call. Kailangan mo rin niyang matutunan para kapag nagkaroon ka ng asawa, pwede mong ipatikim sa kanya ang napakasarap mong bake na cake. Sabay kindat nito sa akin. So guys, enjoy here. I really have to go to answer this call. Tuloy ang paalam ni tita. Naiwan kaming apat. Ako magtuturo sa iyo, Ash. Kaagad na sabi ni Harold at saka lumapit sa akin. Napawang ang labi ko nang hilahin niya akong palapit sa cake na hindi pa tapos ni tita sa pagde-decorate. Design na lang kasi ang kulang.
Nalaka ang mga mata ko ng igay ni Harold ang mga kamay ko. Pareho niyang hinawakan ang kamay ko. Nilagyan niya ako ng gloves, saka siya naman ang sunod na gloves. Isang sunod-sunod na tikhim ang narinig ko nang simulan ni Harold na paikutin sa palad ko ang ginagawa naming cake. Tikhim ni Aaron ang narinig ko. Ang sweet naman, komento ni Irish. Sweet yung cake pero yung gumagawa? Narinig kong sabi ni Aaron. Mahina pero dinig na dinig namin. Walang sweet sa katawan. Dagdag pa ni Aaron. Napanguso ako. Galit na naman kasi ito.